Pero anak, minsan ba, hindi mo na-imagine yung buhay mo kung kasama mo si Sir Ramir? O kaya anak, yung totoo mong nanay, malay mo ngayon, successful na siya. Baka anak, mas magiging madali at maginhawa ang buhay mo sa poder niya. Kaysa naman, nagtitiis ka sa akin. Para po sa akin, kayo po ang totoong nanay ko. Wala na rin po akong tinuturing ibang pamilya kundi ang mga Matyas. Hindi po kayo mag-isip ng kung ano-ano, Tinang. Kahit na po anong mangyari, hindi magbabago yung tingin ko sa inyo, hindi magbabago yung pagmamahal ko sa inyo. Ito na. Bestie, okay lang ba? Pakikuha na lang yung bag na sinasabi ni Nanay. Dun lang naman yun dun. Tapos, kukuha lang ako ng kumot at unan sa taas. Okay lang? Sige, Bestie. Pakikuha na din yung rosary tsaka Bible na nasa kwarto. Sige, ako na bahala. Thank you, Bestie. Tao po? Ay, pasensya na po. Sarado po yung shop. Balik na lang po kayo. Tao po? Tao po? Tao po? Pasensya na ho. Sarado ho. Sir Ramir. Pasensya na ako na bigla kita, Lilet. Anong ginagawa niyo dito? Hindi ho ba kayo natatakot na baka may makakita sa inyo at makarating sa mga De Leon na binibisita niyo yung dati niyong kasambahay? Patawarin mo ako kung nagawa ko yun. Wala naman akong balak magsinungaling sa ibang tao. O ikahiya na nagkaugnayan tayo sa isa't isa. Pero ang alam ko, yan ang gusto mo. Dahil huling nag-usap tayo, sabi mo hindi mo na ako kinakilala bilang ama. Nagpunta ho ba kayo dito para i-justify yung ginawa niyo? Huwag ho kayong mag-alala. Kasi wala na ho sa akin yun eh. Hindi na rin ho ako apektado kahit paano niyo pa ako ipakilala sa iba. Kasi matagal ko na rin naman kayong kinalimutan. Hindi ko pinipilit ang sarili ko. Naiintindihan ko malalim pa rin ang sugat. At hindi ka pa handa para patawarin ako. Pero Lilet, meron kong importanteng dapat malaman.